Good afternoon. Andito ulit tayo sa ating standing seam project dito sa may Biday, San Fernando. So, day 7 na nila ngayon. I-check ko or site visit ko lang kung ano na yung mga natapos nila. Halos ganun pa rin yung itsura dito sa taas. Bale, may mga tinanggal lang tapos may dinagdag. Tulad dito sa may ito, tinanggal na yung mga I-beam dito, yung I-beam kasi lalagyan ito ng capping niya. Pero dito, yung nakita ninyo na ginagrind nung last time, dyan, nilagyan na ng wall flashing. Tapos, sinilant na. Yan. Nakasilant na siya. And, pati dito, nakasilant, naka-blind rivets. Tapos ng mga blind rivets na ito, i-retouch na lang nila pagkatapos. So, meron ng wall flashing. Kaya medyo matigas dito na part kasi andito yung dito nilagay yung kanyang support flashing. Kaya merong ano dito. Merong blind rivets. Kasi pag wala kang pagba-blind rivets dito sa may ano niya, rib niya. So, dito naglagay kami ng buttons or support flashing. Ang itsura nun, ganito. Ganito yung itsura niya. So, ang ano doon, bago ipasok itong wall flashing, ito, nilalagay muna ito sa loob niya. Kumbaga, andito siya. And then, tsaka ipapatong dito yung wall flashing. Nasa loob. Kaya medyo matigas dito. Support flashing na kaitsura nung buttons. Tapos meron pa naiwan dito na mga roofing panel, yung mga maliliit na yon gagamitin pa. So itong mga mahahaba na ito, ilalagay doon sa may likod. Tsaka dito sa pader. So, check natin. Pati pala dito sa kabila. So, ito, concrete nail. Ginagamit ito kapag yung wall flashing mo, ang tatamaan niya is concrete wall. So, kailangan natin ng concrete nail tulad dito. Concrete nail yung ginamit na pang fasten. Tapos, tsaka sinilant. Tapos, dito na part, hindi pa yan nalagyan ng or na plasteran or napalitadahan kasi ang ilalagay namin dito plain sheet. Kaya doon sa baba kanina maraming plain sheet doon kasi dito ilalagay, tatakpan itong mga part na naka concrete finish. Kasi ang purpose nun kaya plain sheet na lang yung ilalagay para hindi na mag waterproofing tsaka magpalitada dito. And of course, kaitsura na nitong pader or kakulay nitong pader itong roof natin. Kaya plain sheet yung ilalagay namin dito. And kung mapapansin ninyo, naka 180 na siya. Itong crimp niya. Yan, flat na hanggang dun sa likod. Ngayon, ang isang ano lang dito, ang isang disadvantage ng ganitong style ng roofing kapag naka-crimp na lahat, kapag may gusto kang baguhin dito sa roof mo, hindi mo na ito pwedeng baklasin. Kasi pagka binaklas mo to, sa junk shop na to mapupunta kasi hindi na siya pwedeng i-recycle. Hindi kagaya ng mga regular na rib type, tatanggalin mo lang yung text screw nun, pwedeng yung
pinagbutasan mo, dun mo ulit ilagay. Pero ito kasi naka-crimp. So, isa-isahin mo itong tutuklapin. Tapos, pagkatuklap mo, hindi na siya maayos na mai-crimp ulit. So, as much as possible, pagka standing seam, final na dapat yung sukat or yung decision mo kung anong style ng roof yung gagawin mo. Hindi na pwedeng mag-revise kapag ka nakabit na. Kasi masasayang. Tsaka magandang tignan kasi pagka standing seam. Wala kang makikitang naka-expose na fastener or screws. Then dito sa dulo niya, maganda rin ito kahit walang gutter. Kasi meron siyang drip edge doon sa dulo na maganda pa rin tignan na nakatupi na nakaganyan. So dito sa baba niya, yung finish pa rin ng yero dito sa ibabaw yung nakikita. So, ganda ng view dito Oh, sunset. Tapos, and then, mga insulation. Tapos ito naman, kung dito sa concrete wall, ang nilalagay is wall flashing para mayroong half-inch na lulubog dun sa concrete wall natin. Dito naman, kapag pang drywall or itong mga light frame yung gagamitin, ang tawag naman dito, apron flashing, yung walang bend dito na part. Kasi wala kang pag-grindan dito. So, naka-as-is lang siya na nakataas. Then, ito, lalagyan ulit ito nung maliliit na panel kanina doon. Dito siya ilalagay para buo yan. Parang ang magiging style niyan, dito na part, may papatong dito na panel, roof panel. May ipapatong dito na roof panel, and then dito na part, may puputulin dito, then ibababa. Kasi itong length nito mukhang hindi siya kasya pagka binend pababa. So, may dadagdag and then tsaka i-bend pa ganun. Para yung itsura niya, dire-diretso yan. Nakaganyan, then taas, then tsaka dito sa kabilang side. So, yan. Ganito lang pala kanipis yung yung bubble insulation natin. Single bubble, double-sided foil. Single bubble, double-sided foil. Nasa lang to? Mga I think mga 2 mm to 2.5 mm. Pero yung radiant or yung IR value niya or yung infrared value niya, halos parehas lang sila nung 5 mm na PE foam. Pero sa akin, mas recommend ko yung ganitong insulation. Kasi una, kung mapapansin nyo yung foil nito, real or mas matibay yung foil niya compared dun sa aluminized or yung PE foam with foil din. Kasi yung PE foam, once na nainitan yan, nagbe-brittle yung kanyang foam. Tapos, pati yung foil niya, hindi ganun kaganda yung materials niya, nahuhulog. Lalo na pagka walang wire mesh na nilagay. Pero ito, hindi rin kami naglagay ng wire mesh nitong roof dito. Mas maganda. Kasi pagka bininat mo to, hindi siya mapupunit. And magaan lang siya, so hindi kailangan ng wire mesh na support. So, yun. Kasi, ang problema, pagka, kunwari, ito na part. Saan ba? Yan. Kasi ang problema, pagka nag-insulation ka, kumbaga yung PE foam, nag-insulation ka ng PE foam na sabihin na natin 10 mm, ang mangyayari doon, ganito. Bago mo ilagay yung roof mo
meron ka munang insulation dito, yung andito sa ilalim. Insulation, then roof, tapos yung screw niya. Ngayon, once na nag-brittle yung PE foam mo or yung insulation mo, then nahulog, yung 10 mm na thickness ng foam mo pagka natanggal, magkakaroon na siya ng gap dito. Wait lang. Magkakaroon na siya ng 10 mm na gap from dito sa purlins hanggang dito sa may roof panel mo. Ngayon, ang masama doon, pagka nagkaroon siya ng gap or natanggal yung insulation mo na PE foam, yung 10 mm na yon, doon naman gagaling or magkakos ng mga, pagka malakas yung hangin, magkakos yun ng vibration. Tapos yung vibration na yon, syempre yung butas ng roof mo, paunti-unti, nagkakaroon yun ng friction doon sa tech screw mo. Ngayon, yung tech screw, syempre, either doon sa dalawa, either yung tech screw mo or yung panel mo, yung, ano ba sa Tagalog nun? Sa Ilocano kasi marunrunot eh. Di ko lang alam kung ano sa Tagalog. Parang unti-unti yung na nalulusaw or nababawasan yung materialis mo dun sa pinagbutasan kasi nagkakaroon ng friction, parang nagkikiskisan yung dalawang metal. Ngayon, lumuluwag na yung butas dun sa tech screw at saka dun sa panel mo. So, pagka continuous na ganun, pagka may bagyo or malakas yung hangin, dun na mag-i-start na mag-leak yung roof mo dahil dun sa butas na yon na unti-unting lumaki. So, yan. Kaya maganda, secured din yung insulation mo. Hindi pwede yung basta-basta lang na insulation kasi maapektuhan yung roof mo sa katagalan. Yeah. Ito pala, meron ng tapos. Yung in-explain ko kanina dito, ito na yung finish niya. So, continuous siya. From dito sa baba, then may apron flashing, tapos pinatungan ng another panel. Then, yung panel dito, tapos pababa na siya ulit dito sa kabila. Ito pala yung tinatawag na roof to wall connection or yung kantuhan ng roof and wall. Ganyan siya. Yan. So, yung bend niya nandito sa taas. Nga lang. Wait lang, akyat tayo. Hindi naman siguro ako mahuhulog dito. Yan. Yun. Yung bend niya nandito sa taas. So, roof to wall connection. Then, merong half inch na naka-fold dito sa taas. Pagka dito sa may tuktok, ang fold niya dito para yung flow ng tubig pababa doon. Yan. Pababa doon. Pero pag doon sa baba, ang kunwari mas mataas ito na side, ang fold naman nito andito sa kabilang side. Andito. Pagka mas mataas ito. Pero dahil mas mababa dito, kaya yung fold dito. Kasi yung agos ng tubig pababa. Direction niya papunta dun sa inside gutter. Yan. Tapos ito, lalagyan to ng mga ano ba yan? Ayaw. Yan. Ito, lalagyan to ng mga sealant. Tapos aayusin pa ito. Kasi pag hindi ito inayos, for sure, maglilik ito dun sa loob. So, yan siya. Roof to wall connection. Tapos ito din, tinakpan na siya. Yung malaking butas dito, yung awang dyan, tinakpan na ng capping and flashing na capping. Kasi pag dito na part, and flashing siya. Pero dito, naging capping na siya.
kasi concrete wall na yung andito. So, either of the two, either tawagin mong capping or end flashing, okay lang. Ang importante, nakuha mo yung application niya. So, then itong space na ito na, dyan nalalagyan ng plain sheet. Tapos ipapasok na lang siya dito, tas pababa. Para hindi na nila kailangang lagyan ng waterproofing. Then dito, yan yung inside gutter natin. So, diretso na siya. Yung stainless gutter natin dito, ang bagsak ng tubig dito din sa roof papunta doon sa may likod. So, ang original plan, sinabi ko, ito sana diretso to hanggang dito sa likod. And yung design niya, same lang siya dapat dito. Pero dahil ang concern ng owner is mahirap i-maintain ang inside gutter, kaya dalawa na lang. Dito na lang sa harapan nilagyan ng inside gutter para kahit mag-leak man yung inside gutter, nakikita agad dun sa baba. Pero pag dito kasi, pag ito, in-extend, itong yung original plan niya na extended yan hanggang dito sa likod, baka mamaya mag-fail dito sa gitna, mahirap i-maintain yun. Which is, my point, si owner. Pero syempre, nasacrifice yung unang design nila, yung perspective. Kaya ang ginawa, nilagyan na lang ng firewall or in-extendan ng concrete wall. Tapos, tatakpan din ng ganito, ng standing seam. Ang purpose dito, para hindi makita itong flat roof natin. Para yung design niya, ganito pa rin. So, parang dinaya for the safety din ng ng roof natin dito sa taas. So, may mga bagay talaga na kailangan mong isacrifice din yung aesthetic niya o yung view niya para makuha natin yung safety or yung hindi maglilik yung roof natin. Pero dahil magaling din sa architect, so naglagay siya ng wall dito para matakpan itong flat roof. Di ba? Witty. So, yan. Nag-extend pa sila dito ng isa. So, ang tawag dito is wall or end molding. Parang natalsikan ata to na-welding. Yeah. Na-welding yung end molding natin. Yung end molding na ito, ang purpose nito is bago ipasok itong itong panel. So, kunin natin to. Yan. Ang methodology niya, ganito. So, yan, yung end molding din, ipapasok itong panel dito. Ganyan. Then, tsaka i-blend rivets dito na part. So, ganito siya. Ganyan. Yan. Yan yung purpose ng end molding. Papasok yung isang panel, then i-fix siya dito na part. Tapos, diretso na yan hanggang dun sa likod. So, ang ginagamit namin, pagka concrete wall, sa mga moldings, or dito sa, dito sa panel natin, pag sa mga moldings or bended, ang ginagamit, concrete nail. Pero pagka dito sa panel natin, ang ginagamit, torque screw. Ngayon, bakit hindi na lang concrete nail yung gamitin dito sa mga panel? Kasi, once na pinukpok mo itong concrete nail kasi, pag mahina itong palitada mo, wasak tong itong palitada natin. So, ang mas matibay
minsan itong concrete nail, pero hindi mo pwedeng lahat ng portion na yan, mapapansin nyo, 312 mm lang tong lapad nito. Hindi pwedeng every 312 mm nitong pader, pepersahin mo na pukpukin ng concrete nail. Baka pagdating mo dito sa gitna, wasak na itong palitada niya. So, mas maganda itong tech screw na gamit or torque screw na gamitin dito sa panel kasi maigsi lang yung panel and para makontrol natin yung mga butas dito sa pader para maiwasan na mabitak. Kasi pag once na naka-install ka na ng panel, tas nakarating ka dito sa gitna, tas nabitak yan, automatic, tatanggalin mo na yan lahat. Tapos papalitan mo ng tox kasi wala na, nasira na yung pader mo. So, yun yung main reason bakit tox screw yung ginagamit pagka concrete wall sa panel. Pero pagka sa mga moldings and mga wall flashing bended, kahit concrete nail, okay lang. Kasi hindi naman siya ganun karami and mapapersa. Kasi meron akong project dun sa Baguio na order ng isang dealer ko. Ngayon, ginawa nila parang yung buong lapad ng bahay kasi gumamit sila ng yung wall cladding din na metal. Tapos ang ginamit nila na pang fasten yung nail gun. Yung tawag dito, ng pinuputok. Ngayon, pagdating dun sa gitna, parang ganito siya kahaba or kalapad. Mula dito hanggang dun. Tapos wall cladding lahat yan. Ngayon, pagdating dun sa gitna niya, merong 4 na panel na nag-fail or natanggal yung concrete nail niya. Kasi dun sa part na gitna na ano siya, parang nasobrahan dun sa pressure or nung lakas nung nail gun, kaya pumutok yung or nawasak yung kanilang palitada. So kaya tawag dito, gumagalaw yung 4 na piraso na wall cladding nila. Yan ang ginawa. Kasi hindi na pwedeng tanggalin na buo yun kasi pagka ni-repair yung 4 na lang yon, hindi pwede. Kailangan mag-umpisa ka ulit dito sa dulo para baklasin lahat, then tsaka mo palitadaan ulit yung mga nabitak. Ang ginawa na lang na pag-agrehan naman ng owner, yung 4 na panel na yon, dito na sila sa outside or binutasan na lang nila dun mismo sa may panel. Kasi pagka mga wall cladding, kadalasan concealed or nakatago yung screws, pero dahil bitak nga yung wall cladding or yung palitada, ang ginawa na lang, binutasan mismo yung panel kahit naka-expose na yung torque screw. Tapos ni-retouch na lang. Yun yung mga bagay na kapag puwersahan yung pagkaka-install, magkakaroon ng failure dun sa bandang gitna. Or depende. Pagka nasa dulo ka na, baka dun mag-fail. So, yun. Medyo natagalan lang sila ngayon kasi nag-crimp sila, then inayos nila itong mga wall flashing. Tapos yung mga namin, yung bended accessories namin or yung mga molding, inactual muna tapos tsaka pinarebend. Yun yung mga dumating kanina na nirebend. So medyo marami pang ipapabend na mga moldings, pero at least medyo patapos na itong project. So So, day 7. Ganito na yung itsura. And, yun. Kailangan lang din na i-inspect minsan tong mga projects na
ganito. Kaya, kasi hindi mo maiiwasan pagka mga installers, syempre, ang unang thinking din nila or pagka roofing project, ang thinking ng mga nag-i-install din minsan, hindi naman nakikita yan sa baba. So, kahit ano na lang yung gawin minsan sa tuktok, yung thinking nila na hindi rin nakikita sa baba or hindi nakikita ni owner or ni contractor, kaya kung ano-ano na lang yung ginagawa dito sa taas. Like, ito. Saan na ba yun? Like ito. Upos ng sigarilyo. Yan. Siyempre, pagka iniwan natin yan dito, tapos pati itong blind rivets na ito, kakalawangin to dito sa taas. And ito, siyempre, may chemical pa rin yan, sisirain nito yung yero. Kaya kailangan, dapat, every matapos sila ng hapon, tinatanggal sana lahat ng dumi. Pero siyempre, pagsasabihan natin yan. Ba yan? Ay, dumikit. Ba yan? Hindi ko mahawakan eh. My goodness. So, dito na sa taas, tinapon tong upos ng sigarilyo. Yan. And ito pala, nakalimutan ko din na banggitin yung mga ganito. Ang tawag dito, ribaba. Ito yung mga pagka nag-drill sila, may mga naiiwan na metal dust dito sa may roofing natin. Kaya pagka na anuhan ng hamog or nagkaroon ng moisture, kaya nagkakaganyan. Madali lang naman tanggalin to eh. Kasi ito yung mga yung mga ribaba or metal dust na tawag dito. Yung hindi pa siya ganun kalalaki. So, papaayos din natin yan. Ribaba. So, yun. So far, so good naman itong project. Malinis naman. Meron lang mga portion na, syempre, hindi maiwasan. Marami sila. And baka hindi rin yung mga installer din yung may doon. So, anyways, after naman namin na mag-install dito, for sure papalinisan ko to. And magwa-water test pa kami. So, ano pa bang natapos nila dito na pwedeng explain? So, ayun lang. Kapag may mga questions kayo about sa ganitong klase ng roofing or ganitong klase ng tawag dito, project, o di naman kay gusto nyo lang mag-consult kung anong magandang gawin sa bubong ninyo, kung may mga problems, pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook, IG, or dito mismo sa YouTube. Then, try ko yung sagutin. So, ayun lang. Day 7 ng ating GS Villa. So, I think malapit-lapit na. Siguro mga overall, pati yung finishing niya, mga 5 to 7 days na lang siguro. So, if you enjoy this video, this series, please like and subscribe. Para naman medyo maganahan din ako. So, until next time, keep hustling.